Ayon sa police blotter na kapwa pinirmahan ni na Denise at Vong, sinabunutan daw ni Vong si Denise at pilit raw na hinubad ang shorts ng dalaga. Pero nanlaban ito. Hiniga niya po ako, tapos po, yun, pinaghihilan niya ako, nakalmot, may mga kalmot nga po ako. Tapos biglang inubad niya po yung pants niya. Tapos yun, inubad niya po yung pants, tapos pinipilit niya po. Hindi natuloy ang tangkang panggagahasa dahil dumating ang mga kaibigan niyang sina Cedric Lee na aktuhan nila ang ginagawang panghahalay umano ni Vong Navarro. Hindi na nakita ni Denise ang pambubugbog kay Vong. Nagkita na lang daw silang muli sa police station at may nakuha raw na sex pills sa bulsa ng aktor. Nireport po natin kung ano ang nangyari, so may mga pulis naman po doon. So, yun po, hindi ko naman po alam yung mga sex pills or yung mga tablet. Hindi ko rin nga po alam yun eh. Saan nila nakuha yun? Sa bulsa po niya mismo. Itinanggi ng kampo ni Denise na set up ang buong pangyayari. Napakagaling naman po namin kung ma-set up po yung ganun. Tsaka kung ma-set up po namin yun, alam ko pong, ba't napaka-influensya niyang tao eh, kakalat at kalat din yan. Sino bang sinira namin? Pangalan namin, reputasyon namin. Bakit ko pa siya dadalhin sa police station? Kung tutusin, pwede nga ako nandun, pwede naman niya hindi pirman, bakit niya pinirmahan? Bakit siya sorry na sorry sa akin? Wala rin daw silang balak na manghuthut ng pera. Katunayan, si Vong Pangaraw ang nag-alok ng pera bilang kabayaran sa mga nasira sa condo unit ng dalaga. Ilang ulit rin daw itong humingi ng tawad at nakiusap na wag nang ilabas sa publiko ang pangyayari alang-alang sa kanyang pamilya at sa kanyang career. Bilang dating magkaibigan, pumayag si Denise na wag nang magsampa ng kaso at pinatawad na lang ang aktor. Ayoko na rin malagay pa sa ganitong, yung pumalat or ganito. So, pinatawad ko po siya. Binigyan ko siya ng pagkakataon, magbago po. Pero nagbago na ngayon ang damdamin ng dalaga. Matapos lumabas sa media si Vong Navarro kahapon, desidido nang lumaban si Denise at magsampa ng kaso laban kay Navarro anumang araw mula ngayon. If you want justice, I will give you the real justice. Nilinaw rin ni Denise na wala siyang kinalaman kay GMA Network Chairman and CEO Felipe L. Gozon na nakitang may litrato sa kanyang Instagram account. Nagkataon lang daw na nagpakuha siya ng litrato noon sa isang event kasama ang kanyang lolo na dating taga-GMA. I apologize that Attorney Gozon na nalagay po yung pangalan niyo dito dahil wala naman po hindi ko po makokontrol ang mga tao na gustong sumira. Para sa unang balita, Cara David reporting.